Alam mo ba kung bakit mas mabilis magkasakit ang matatanda kahit simpleng sipon lang? Minsan ambon lang sa labas or konting pagubo ng apo. Kinabukasan inuubo na rin si lola o si lolo. Hindi ibig sabihin nito na mahina na agad ang katawan nila. Ang totoo, maaaring kulang lang sila sa isang simpleng pero napakahalagang bagay, yung vitamin C. Ngayong araw na ito, tatalakayin natin ang kahalagahan ng vitamin C para sa mga matatanda. Hindi lang ito simpleng bitamina na iniinom kapag may sipon. Isa itong sandata para manatiling malakas ang katawan, lumaban sa sakit at mapanatili ang sigla kahit sa edad na 60 pataas. Kung ikaw ay senior na o may mahal sa buhay na senior, panoorin mo ito hanggang dulo dahil baka ito na ang pinakamahalagang impormasyon na maririnig mo ngayong buwan para sa iyong kalusugan. Habang tumatanda tayo, natural na humihina ang ating immune system. Parang isang sundalong napapagod na sa dami ng laban. Habang bata pa tayo, madali lang para sa katawan na labanan ng sipon, lagnat o kahit mga maliliit na impeksyon. Pero pagdating ng edad, ang katawan ay hindi na gano'ng kabilis gumaling or lumaban. Dito pumapasok ang tulong ng vitamin C. Ang vitamin C ay kilala bilang immune booster. Ibig sabihin, tinutulungan nitong palakasin ang ating mga tagapagtanggol sa loob ng katawan, ang tinatawag na white blood cells. Ang mga ito ang lumalaban sa virus, bakterya at kahit mga toxins sa paligid. Sa madaling salita, kapag kulang tayo sa vitamin C, parang sinasabi natin sa mga mikrobyo na sige, pasok kayo. Isipin mo si Mang Lando, 68 years old. Isang araw lang na malamig ang panahon, nilagnat na siya. Uminom lang ng mainit na tubig at nagpahinga. Pero inabot ng halos 2 linggo bago siya gumaling. Nang kumonsulta siya sa Barangay Health Center, sinabi ng nurse na baka kulang siya sa vitamin C. Simula noon, araw-araw na siyang umiinom ng calamansi juice sa umaga. At ang resulta, hindi na siya ganun kadaling dapuan ng sipon. Mura lang pero epektibo. Ngayon, isa pang mahalagang papel ng vitamin C ay ang pagpapagaling ng sugat. Kung mapapansin mo, mas matagal gumaling ang mga sugat ng matatanda. Halimbawa, si Lola nadulas lang sa banyo, pero parang 1 buwan na hindi pa rin naghihilom ang pasa o gasgas. Ang hindi alam ng karamihan, ang vitamin C ay tumutulong sa paggawa ng collagen. Isang protein ang kailangan para mag-repair ang balat at tissues. Kung kulang ka sa vitamin C, parang binabagal mo rin ang construction ng sarili mong katawan. Ganyan ang nangyari kay Aling Meding, 72 years old. Mahilig pa rin magluto sa kusina. Isang araw napaso siya habang nagpiprito ng isda. Akala niya simpleng paso lang. Pero ilang linggo na namumula pa rin. Nang sinabihan siya ng anak niya na kumain ng mas maraming prutas na may vitamin C tulad ng bayabas at dalandan, unti-unting gumanda ang balat niya. Wala siyang ininom na gamot. Puro natural lang galing sa prutas. Ngayon ang tanong, saan ba makakakuha ng vitamin C ang isang senior na hindi naman laging may pambili ng mamahaling supplements? Ang sagot sa kalikasan, dito sa Pilipinas, sobrang daming murang prutas at gulay na mayaman sa vitamin C. Hindi mo na kailangang bumili ng imported na orange juice. Minsan nasa tabi-tabi lang ang solusyon. Unahin natin ang kalamansi. Isa ito sa pinakaabot kayang source ng vitamin C. Ilang piso lang ang 1 kilo at pwede mo na itong gawing juice sa umaga. Pwede ring ipatong sa ulam o isawsaw sa toyo. Simple, mura pero malaki ang tulong sa katawan. Pangalawa, ang bayabas. Alam mo ba na mas mataas pa ang vitamin C ng bayabas kaysa sa orange? At ang maganda pa, marami nito sa Pilipinas. Kahit sa likod bahay, pwede kang makakita ng punong bayabas, hinugman o hilaw, parehas na may taglay na bitamina. Isa pa sa mga madalas nating makalimutan ay ang Indian mango. Kapag panahon ng tag-init, nagsusulputan ito sa mga palengke. Bukod sa masarap at mura, may vitamin C din ito. Kaya imbes na bumili ng mamahaling snack, bakit hindi ka na lang kumain ng manggang hilaw na may bagoong? May mga gulay din na may taglay na vitamin C. Ang dahon ng ampalaya, halimbawa, ay pwedeng igisa o isama sa munggo. Oh, alam kong mapait. Siya. Pero kung makakatulong ito sa pagpapalakas ng katawan, baka panahon na para masanay ang panlasa. Ang talbos ng kamote ay isa ring magandang source. Madalas ito sa probinsya nilalagalang at sinasawsaw sa bagong. Isa na itong simpleng ulam pero may taglay ng panglaban sa sipon at pagod. Isa pang prutas na madalas nating makalimutan ay ang santol. Maasim siya pero mataas sa vitamin C. At kung titingnan mo sa mga pamilihan tuwing panahon ng santol, napakamura lang nito. Isang supot ay pwedeng kainin ng buong pamilya. Kaya sa totoo lang, hindi dahilan ng kakulangan sa pera para hindi makakakuha ng vitamin C.
Kailangan lang natin maging mapanuri at masinop sa pagpili ng pagkain. Hindi kailangang imported. Hindi kailangang mamahalin. Basta natural at tama sa katawan, sapat na. Ngayong alam na natin kung gaano kahalaga ang vitamin C para sa immune system, sugar at tissue repair. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paano ito nakakaapekto sa puso, sa ating kasukasuan, at maging sa kalusugan ng ating isip. O pati utak ay konektado rin dito. Dahil sa edad natin ngayon, hindi na pwedeng pabayaan ang katawan. Kailangan nating magsikap para mapanatili ang lakas at sigla, hindi para lang sa sarili, kundi para sa mga mahal natin sa buhay. Kaya kung nakarating ka hanggang dito, ibig sabihin ay seryoso ka sa pag-aalaga ng iyong katawan. At yan ang simula ng mas malusog na buhay. Comment mo na nga ang 3 salitang ito. Kalamansi bayabas palaya. Yan ang palatandaan na kasama pa rin kita at handang matuto para sa sarili mong kalusugan. Kita tayo sa part 2. Mas marami pa tayong matutuklasan. Sa part 1 ng ating usapan, nakita natin kung gaano kahalaga ang vitamin C para sa immune system ng matatanda, sa mabilisang paggaling ng sugat, at sa pangaraw-araw na lakas. Pero ang benepisyo ng vitamin C ay hindi lang hanggang doon. Sa part na ito, tatalakayin natin ang koneksyon nito sa puso, sa kasukasuhan at pati na rin sa ating kalusugang mental. Pati ang isipan natin ay may kinalaman dito. Alam natin na habang tumatanda, mas nagiging delikado ang kalagayan ng puso. Marami sa ating mga senior citizens ang may alta presyon, sakit sa puso at iba pang kondisyon na konektado sa mahinang daloy ng dugo. Ang magandang balita, ang vitamin C ay may mahalagang papel sa pagprotekta ng ating cardiovascular system. Ayon sa mga pag-aaral, ang vitamin C ay nakakatulong sa pagpapalakas ng mga ugat. Ang tawag dito ay vascular integrity. Ibig sabihin, mas matibay ang mga ugat at hindi madaling mapinsala. Kung matibay ang ugat mo, mas maayos ang pagdaloy ng dugo. Kapag maayos ang dugo, mas bumababa ang tiyansa ng stroke, atake sa puso at iba pang komplikasyon. Isipin mo na lang si Mang Arturo, 66 years old, dati ay palaging hinihingal. Tuwing umaakyat sa hagdan, madalas ding sumasakit ang dibdib kapag naglalakad ng matagal. Nang sinuri siya ng doktor, maliban sa maintenance medicine niya, pinayuhan siyang dagdagan ng intake ng vitamin C. Pumayag siya pero hindi siya bumili ng supplement. Ang ginawa niya, araw-araw siyang kumakain ng hilaw na kamatis, kaunting kalamansi sa tubig at tuwing hapon ay meron siyang bayabas bilang merienda. Makalipas ang 2 buwan, napansin niya na hindi na siya madaling mapagod. Hindi ito magic, kundi natural na epekto ng sustansyang matagal nang kulang sa katawan niya. Bukod sa puso, mahalaga rin ang vitamin C para sa kasukasuan. Ilan sa mga matatanda ang hindi makalakad ng diretso dahil sa sakit sa tuhod. Ilan sa inyo ang nagigising tuwing madaling araw dahil ang balakang o likod ay tila kinakalawang? Ang kasukasuan ay parte ng ating katawan na kumikilos araw-araw. At habang tumatanda tayo, unti-unti itong nawawalan ng kintab at lakas. Narinig mo na ba ang collagen? Isa itong protina na parang pampadulas at pampatibay ng ating mga kasukasuan at buto. Ang vitamin C ay importante sa paggawa ng collagen sa katawan. Kung wala ito, humihina ang kartilago, nagkakaroon ng inflammation at lumalala ang arthritis. Kaya kung gusto mong bumagal ang pagkasira ng kasukasuan, huwag kalimutang isama ang vitamin C sa araw-araw na diet. Isang magandang halimbawa ay si Lola Nena, 74. 4 na taong gulang at halos hindi na makalakad ng walang tungkod. Laging masakit ang tuhod tuwing umaga. Ang akala niya ay dahil lang sa katandaan. Pero nang pinayuhan siya ng community, health worker na kumain ng mga pagkaing mayaman sa vitamin C at dagdagan ng kaunting ehersisyo, unti-unti niyang naibaba ang gamit ng tungkod. Ngayon tuwing umaga ay naglalakad na siya sa paligid ng bahay at nagdidilig ng halaman. Minsan ang simpleng kaalaman lang sa tamang pagkain ay sapat na para gumaan ang pakiramdam. Ngayon, pag-usapan naman natin ang epekto ng vitamin C sa utak. Tama ang narinig mo. Ang utak ay nangangailangan din ng tulong para manatiling aktibo at malinaw lalo na sa matatanda. Marami sa mga seniors ang nakakalimot na kung saan nilagay ang salamin, kung anong araw ngayon o kung nasaan ang susi. Hindi agad ito senyales ng demensya. Minsan kakulangan lang ito sa nutrisyon na tumutulong sa brain function. Yun nga, vitamin C ay antioxidant. Ibig sabihin nilalabanan nito ang oxidative stress na isa sa mga dahilan ng mabilis na pagtanda ng cells kabilang na ang mga brain cells. Kapag mataas ang oxidative stress sa utak, mas mabilis ang memory loss,
pagkalito at pagiging makakalimutin. Pero kapag sapat ang vitamin C, natutulungan nito ang utak na manatiling alerto at aktibo. Halimbawa, si Aling Selly ay laging nakakalimot sa oras ng gamutan niya. Kahit may alarm sa cellphone, minsan ay hindi pa rin niya naalala kung kailan dapat uminom ng gamot. Nung sinimulan siyang turuan ng anak niyang nurse na kumain ng masustansyang prutas, araw-araw, napansin nilang mas naging sharp ang memorya niya. Araw-araw siyang kumakain ng isang hiwa ng pinya sa almusal. May dalang suha tuwing hapon at kapag gabi ay isang baso ng tubig na may kalamansi. Simple lang pero nagkaroon ng malaking epekto sa kanyang utak at pag-iisip. Maraming seniors ang nagtatanong, may limit ba ang dami ng vitamin C na pwedeng kainin? Ang sagot, oo, pero bihira ang kaso ng sobra sa natural na pinanggagalingan. Kapag galing sa prutas at gulay, hindi ito nakakasama sa katawan. Ang sobra ay inilalabas lang ng katawan sa ihay. Ang dapat lang bantayan ay yung mga synthetic supplements na sobrang taas ng dosage. Kaya kung natural ang source mo, kalamansi, bayabas, pinya, suha at mga gulay, panatag ka na safe ito kahit araw-araw. Isa pa, tandaan natin na ang katawan ng senior ay mas mahirap sumipsip ng nutrients. Ibig sabihin kahit kumain ka ng tama. Kung mahina ang absorpto ng katawan mo, sayang lang ang sustansya. Ang maganda sa vitamin C, tumutulong din ito sa pagsipsip ng iba pang bitina at minerals, tulad ng iron na kailangan para sa dugo. Kaya kung may iron deficiency ka or mabilis kang mapagod, baka kulang ka rin sa vitamin C na tumutulong para masipsip ito ng maayos. Sa pangaraw-araw na buhay, huwag tayong matakot magsimula sa maliit. Kung hindi ka pa sanay uminom ng kalamansi sa umaga, baka pwedeng kalahating baso muna. Kung hindi ka mahilig sa bayabas, baka pwede mong subukan ito bilang juice o ihalo sa salad. Ang mahalaga ay unti-unting inaayos ang pangaraw-araw na kain para mas maging malusog. Kapag sinimulan mong unti-unting dagdagan ng vitamin C intake mo araw-araw, mapapansin mo rin ang pagbabago. Mas babata ang pakiramdam mo. Mas magiging aktibo ang katawan at higit sa lahat, mas magiging malinaw ang pag-iisip. Hindi mo na kailangang hintayin pang magkasakit bago kumilos. Habang may lakas pa, habang may panahon pa, kumilos na tayo. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang mga simpleng recipe at kombinasyon ng pagkain na mataas sa vitamin C, abot kaya at masarap, perfect sa panlasang Pinoy. Lalo na kung sawa ka na sa pare-parehong prutas, bibigyan kita ng bago, mas exciting na paraan para mas maging masustansya ang araw-araw. Kung gusto mong maging mas malakas, mas alerto at mas masigla araw-araw, simulan mo sa simpleng hakbang na ito. Comment mo na ngayon, lakas buto utak. Diyan ko malalaman kung kasama pa rin kita at handa kang panindigan ang bagong simula para sa mas malusog na katawan. Kita tayo sa part 3. Exciting recipes at mga tips ang naghihintay. Sa mga naunang bahagi, natutunan natin kung gaano kahalaga ang vitamin C para sa immune system, sa puso, sa kasukasuhan at sa mental na kalusugan ng matatanda. Ngayon naman panahon na para pag-usapan kung paano natin ito maisasama sa araw-araw sa mas masarap, mas praktikal at mas nakagigiliw na paraan. Dahil aminin natin, hindi lahat ng seniors ay masipag kumain ng prutas. Minsan din may pagkaumay o kaya'y pagod na rin sa paghahanda. Kaya ngayon bibigyan kita ng mga simple at natural na paraan para mas maging exciting ang vitamin C sa hapagkainan. Umpisahan natin sa almusal. Isa sa mga pinakamadaling idagdag sa umaga ay isang baso ng maligamgam na tubig na may kalamansi. Hindi ito kailangang maging sobrang asim. Kung medyo sensitive ang tiyan mo, pwede mong haluan ng kaunting honey or asukal. Pero kung kaya mong tiisin, mas mainam kung natural lang. Ang tip dito ay uminom nito habang walang laman ang tiyan. Ito pa ay nakakatulong hindi lang sa vitamin C intake, kundi pati na rin sa digestion at paglabas ng toxins sa katawan. Puwin itong ihalo sa oats o ang simpleng oats na niluluto tuwing almusal ay pwedeng haluan ng saging at kaunting orange o suha. Ang kombinasyong ito ay nagbibigay ng tamang fiber at vitamin C na kailangan ng katawan tuwing umaga. Isipin mo, sa isang mangkok pa lang ng almusal, na pagsama mo na ang pampalakas ng bituka at pampalakas ng resistensya. Para naman sa mga merienda, huwag mong maliitin ang bayabas. Pwede itong gawing smoothie. Kumuha ka lang ng hinog na bayabas, balatan at tanggalin ang buto. Ihalo sa kaunting gatas o yogurt kung gusto mo ng creaminess at i-blender. Masarap na. At kung walang blender, huwag mag-alala. Pwede mong kainin ng buo ang bayabas, kasabay ng pananghalian o kahit sa gitna ng hapon. Tandaan, mas kaunti ang proseso ng pagkain. Mas intact ang vitamin C.
Pwede rin ang saging at Indian mango bilang merienda. Kapag pinagsama mo ito sa isang fruit salad na may kaunting gatas, abay hindi lang pampatibay ng katawan kundi pampatibay din ng samahan. Maraming seniors ang mas naiengganyo. Kumain kapag may kasamang apo o anak sa pagkain. Gawing bonding ang pagkain ng masustansyang prutas. Hindi lang ito nakakabusog ng tiyan, nakakabusog din ng puso. Ngayon kung naghahanap ka ng ulam na mataas sa vitamin C, subukan mong lutuin ang ginisang monggo na may dahon ng ampalaya. Bukod sa mataas sa fiber, ang dahon ng ampalaya ay may vitamin C na nakakatulong sa immune system at joints. Kapag sinamahan mo ito ng kaunting malunggay, mas lalo pang lalakas ang benepisyo. Simpleng putahe pero parang multivitamins na ang epekto. Isa pa ay tinola. Ang sabaw nito ay mainam sa katawan lalo na kung may halong dahon ng sili o malunggay. Parehong mataas sa vitamin C at nakakatulong sa mas maayos na paghinga at mas malakas na katawan. Kung may pagkakataon, subukang gamitin ang native na manok dahil masustansya ito kumpara sa mga processed na karne. Ang mga ganitong simpleng luto ay maaaring matagal na nating ginagawa pero hindi natin namamalayan kung gaano ito kahalaga sa ating kalusugan. Kung mahilig ka naman sa sausawan, ito ang pinakamadaling paraan para madagdagan ang vitamin C intake. Subukan mong gawing sausawan ng toyo na may kalamansi at kaunting sili o kaya naman ay kamatis na hiniwa at hinulugan ng asin at kaunting suka. Masarap na sa panlasa pero malaki rin ang benepisyo sa katawan. Hindi mo kailangang uminom ng capsule kung ang plato mo ay may kulay at laman na likas na sustansya. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga hindi inaakalang source ng vitamin C. Alam mo ba na ang repolyo, broccoli at cauliflower ay may taglay ding vitamin C? Kahit hindi sila kasing asim ng prutas, taglay nila ang bitamina na makakatulong sa ating immune system. Kaya kung bibili ka sa palengke, isama mo na ang repolyo sa sinabawan, isama ang cauliflower sa pinakbet, o kaya'y igisa ang broccoli sa bawang para sa mabilis at masustansyang ulam. Huwag ding kalimutan ang pinya. Kahit nasa lata, kung pipiliin mo yung walang added sugar, may vitamin C pa rin ito. Pero mas mainam pa rin syempre kung sariwa. Ang tip dito ay hatiin sa portion ng isang buong pinya. Itago sa ref at ilabas tuwing hapon bilang pampatanggal uhaw o pantanggal ng pagod. Mapapansin mong mas nagiging alerto at presko ang pakiramdam kapag ito ang regular mong merienda. Isa pang simpleng recipe ay ang sinigang na may bayabas. Imbes na sampalok ang gamitin, subukang gawing bayabas ang pampaasim. Mas malasa at natural na may taglay na vitamin C. Kung hindi mo pa ito nasusubukan, baka ito na ang sign para magluto ka bukas. Para sa mga seniors na walang gaanong gana kumain, ang simpleng pagbabad ng prutas sa malamig na tubig ay pwedeng gawin. Subukan mong maglagay ng hiwa ng lemon, suha o kalamansi sa pitsel ng malamig na tubig. Bukod sa refreshing, nagbibigay ito ng kaunting vitamin C at flavor para ganahan uminom ang isang senior. Sa ganitong paraan, hindi lang hydration ang naibibigay mo sa katawan. Nagbibigay ka rin ng nutrition na hindi nakakaumay. Mahalagang paalala, kapag ang prutas ay luto ng masyado o kaya ay nakadisplay sa araw ng matagal, nababawasan ang vitamin C. Kaya kung bibili ka ng prutas, siguraduhing sariwa at hindi pa nalalanta. At kapag lulutuin mo ang gulay, iwasan ng sobrang tagal sa apoy. Mas maikli ang pagluluto, mas maraming bitamina ang natitira. Hindi rin kailangang ubusin lahat sa isang araw. Pwede mong isama ang vitamin C, rich food sa 3 beses na kain. Counting kalamansi sa almusal, bayabas sa merienda tapos gulay na may malunggay sa hapunan. Sapat na para matulungan ang katawan mong lumaban sa sakit at manatiling malakas. Ngayon baka tinatanong mo pa rin, may epekto ba ito agad? Ang sagot, hindi ito instant. Hindi ito parang gamot na iinom ka at maya-maya gagaling ka na. Pero kung magiging consistent ka araw-araw kahit kaunti lang makikita mong mas lumalakas ka, mas nagiging alerto ang isip at mas magaan ang pakiramdam. Hindi mo agad mapapansin sa unang linggo pero mararamdaman mo sa pangmatagalan. Sa totoo lang, ang sikreto ng malusog na senior ay hindi lang nakatago sa doktor or ospital. Nasa simpleng pagkain ito, nasa simpleng habit at nasa desisyon mo araw-araw. Kung pipiliin mong alagaan ang katawan mo, sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung ano ang mangyayari kung hindi sapat ang vitamin C sa katawan ng matatanda. Ano ang mga babala, sintomas at epekto sa kabuuang kalusugan. Para maiwasan ito, kailangan mo munang malaman kung ano ang maaaring mangyari kapag napabayaan. Kung gusto mong matutong maghanda ng masansya, simple at pampahaba ng buhay na pagkain araw-araw,
Comment mo ang 3 salitang ito. Prutas, gulay, sabaw. Gusto kong malaman kung sino sa inyo ang seryosong mag-aalaga ng sarili, hindi lang ngayon kundi araw-araw. Kita tayo sa part 4. Ngayong alam na natin kung saan makakakuha ng vitamin C, paano ito ihanda sa pagkain, at kung paano ito makatulong sa puso, buto at isip. Mahalaga ring maintindihan natin kung ano ang pwedeng mangyari kapag kulang ang katawan ng isang senior sa vitamin C kasi hindi sapat ang basta lang. Alam natin kung ano ang tama. Kailangan din nating maintindihan ang panganib kapag hindi natin ito ginawa. Na isa sa mga pinakaunang senyales ng kakulangan sa vitamin C ay ang madalas na pagkakasakit. Mabilis kang mahawa ng sipon, ubo, trangkaso at minsan kahit simpleng pagbabago ng panahon ay may epekto agad sa katawan mo. Napansin mo ba yan? Yung tipong konting lamig lang sa gabi paggising mo ay masama na agad ang pakiramdam mo? Baka hindi lang dahil matanda na tayo, baka may kulang